Okay, sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, at ito ang inyong Pinifirearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rafael Villarreal. Ang sabi niya ay, Hi Sir Idol, pa-request naman po pa-review ng Glock 22 Generation 5. Anong mga pros and cons niya at mga issue niya na na-encounter ninyo? Totoo ba na sumasabog daw po ang caliber 40 Smith & Wesson? Thank you, new subscriber here. Bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa inyong mga pag-share ng ating mga videos at patuloy naman na umaangat yung ating YouTube channel dahil niya sa inyong pag-share, pagko-comment at patuloy ninyong panunood ng ating mga video. Okay, kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil sa ang ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries na 6 na mga estudyante na tinutulungan na para makapag-aral, mga bata na anak ng single parent. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ang inyong mga pinadala ay nakatulong naman yan sa mga pambaon ng mga bata. At maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala sa ating premiere videos. Ang iyong mga pinadala ay malaki ang naitulong dahil nakabili tayo ng isang eyeglasses ng bata at saka mga school supplies ng mga bata na nag-enroll ngayong pasukan. Okay, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so ayan, bago ko sagutin nga pala yan, ay gusto ko lang kayong anyayahan. Kung kayo ay nasa Mindoro, meron kaming burger, Papa Burger, na mapapa burger kayo sa sarap. Yan ay minamanage ng aking anak na bunso na si Elmer Jr. Okay, sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Si Lasak Hunter, maraming salamat sa iyo at nadalaw ka sa aming maliit na negosyo na burgeran. Okay? Papa Burgers, Pinamalayan, Oriental, Mindoro, Alvarez Street. Ayan, at maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Okay, at ganyan din sa mga baser. Ayan, punta na tayo sa katanungan ni Rafael Villarreal. Okay, meron tayo ditong Glock 22 made in Austria. So ano yung mga naging karanasan namin dito? Sasabihin ko lang sa inyo yung mga naging karanasan namin. Gusto ko rin basahin yung may comment si Benigno Bismar. Kalimitan na nangyayari sa mga baril, in general nito, kaya sumasabog ay kapag nagkaroon ng squib ammo. Dahil walang matibay na baril kapag nadali ka ng squib ammo. Gusto ko lamang linawin, totoo naman yung sabi niya. Pero ang squib ammo po ay hindi nakakasira ng baril. Dahil yan ay yung mahinang bala. Mahinang bala yan na hindi lumabas sa baril. Ang problema, pag nadali kayo ng squib at ipinutok ninyo uli, yun ang problema. Kaya pag kailangan kayo ay alam malakas ang pakiramdam ninyo. Kahit kayo ay naka-air map o naka-air protection, alam ninyo sa hawak pa lamang ng baril kung nag-squib. At pag pakiramdam ninyo ay nag-squib, wag na ninyong ipuputok. Wag na ninyo ipuputok. Unload ka kaagad kayo. Unload. At saka kayo magtanggal nung projectile na nasa loob ng baril. So nangyayari yan dito sa aming kumpanya. Kahit pa yan ay mga factory load, 1 in a million, meron talagang nakakalusot ng mga ganyan. At minsan na-deliveran kami ng napakaraming squib, kaya yung ibang bala ay sinuli namin. Kasi ang dinideliver dito sa aming bala, ang order namin ay 4 container. So ayan, unang-una, ang squib ay hindi nakakasira dahil mahina. Pero once na squib na at ipinutok ninyo, ang mangyayari sa inyong baril ay, kukuha ko ng baril ha.
ang mangyayari sa inyong baril ay mabubuntis. Kaya minsan hindi ninyo mapapansin yan, pero gaganyanin ninyo ang inyong baril, mararamdaman ninyo yan kung may parang hams. Okay? Mararamdaman ninyo. Meron kasi ako ditong isang baril na ganun Sana yun? Ito, ay dito. So, napakarami ko ditong baril ng Glock. Ay, ito. Ang squib niya nandito. So, maring nandito yung squib niya. Napasundan ng putok. Matibay ang baril ng hindi basta itong bumibiyak. Kahit ito So, napansin ko kagad na ito ay squib. So, hindi ko na pinagamit. Nadali ito ng squib. Ayan At mapapansin ka kagad ninyo sa loob yan. Yung magkakamiro niya sa loob ng yung groove niyan, magkakamiro ng parang gap. Parang naputol yung groove. Ayan. So, naagapan ko ito, hindi ko na pinagamit. Pero, nagtaka ako dahil dalawa kaming gumagawa dito. May isa kaming baril na sumabog. Ito, galing ito dito sa baril na to. Ngayon, nagkameron siya ng crack dito. So, dinala sa akin. Sabi ko, bakit ito'y ginamit pa? Ito'y nag-squib. Ang ginawa, di lumuba itong parte na to, lumubo. Ang ginawa, para kasi sisikip yan dito Sisikip yan dito pagka Pagka yan nag-squib tapos naputukan pa isa, lulubo yan Pero, marami kaming nadali ng squib tapos naputukan, hindi sumasabog yung baril niya, kundi lumulubo. Marami kaming nangyaring ganyan. Sa Glock. Dahil ang dami nga namin ditong Glock. So, ang ginawa ng aking isang gunsmith na helper, hindi pinaalam sa akin, kinikil. Binilog. Pinadaan ng kikil, Pinadaanan niya ng kikil to. Para lumusot ulit dito. Anong nangyari? Buti hindi sumabog ng tuluyan. Anong nangyari? Nagkameron siya ng crack. Ayan. Buti hindi nakasabog. So, ingat kayo. Basta nadali ng squib tapos napasundan ng putok, tapo na ang baril. Wala nang repair yan. So, ito, hindi ako ang gumawa nito, kundi isa namin kasama. So, kaya ang order ko na lahat ng baril na masisira ay dadaan sa akin. Hindi na siya gagawa ng anong baril. So, ayan. Ito ay karanasan namin. Okay, so isa ito. Tama yung squib. Ang squib ay hindi nakakasira. Ang nakakasira yung sunod na putok. Okay? Nililinaw ko lamang. Okay, yung sunod na putok ang nakakasira. So, ano ang mga dapat ninyong ingatan dito sa sa inyong mga Glock? Okay, may video na tayo ng kung paano nyo ingatan ang mga Glock. Pareho lamang yan. Pero, ang tinatanong ay sa caliber 40, ano ang aming mga karanasan? Okay, ang aming karanasan dito sa caliber 40 ay isa ito. Ang polymer nito ay matibay. Matibay ang polymer nito. Dahil nga ang nito, railing ay 4 na kakapiranggot lang. Ito ang kadalasan na natitigpal ito. So itong na to ay repair na ito. Nare-repair naman. Basta marunong lang yung magre-repair. Okay? Actually, hindi ako nag-repair nito. Yan, nare-repair naman yan. Dahil nga, nare-rebuild yan. So, yan ang isa. At ang isa ninyong iingatan, isa pa dito, ay sa lahat ng Glock, ay yung return spring ng disconnector. Yung nasa ilalim na yun. Napuputol yan. Pero may video na tayo niyan kung paano ulit paganahin yan kung wala kayong pamalit. Kaya dapat may pamalit kayo niyan. Yung spring na yun. Yung spring sa loob na yun. Spring ng disconnector. So, ayan ang dyan. At ang isa pa dyan ay itong kanyang to. Minor naman to. Itong kanyang andali.
Ito, napuputol to. Napuputol. So, ang advice ko nga dito, wag na kayong magpaubos ng bala para hindi na mag-open chamber. Magbilang kayo ng bala para pag isa na ang bala, change magazine na kayo. Wag na ninyong intay na mag-open chamber pa. Kasi nga, ito, manipis lang ito. Ito, napuputol to. Napuputol. Marami na akong naputol. Ito, dugsong na to eh. Dugtong na to. Ayan. Nadudugtong naman, siyempre, iba na pag nasira na. At saka itong spring na ito, hindi na ito original. Napapalitan naman ito ng kwerdas ng gitara. May video na rin ako ng kung paano magpalit nito eh. Itong spring na ito. So yan ang mga ingatan ninyo sa Glock. Ang advice ko nga, wag na ninyong paubusan ng bala. Magtira kayo ng isa sa chamber at release magazine. Wag na ninyong intay mag-open na chamber pa. Yung ubos na ubos ang bala. Pati sa chamber ubos. Kasi nga, itong nadadali. Okay, so ano pang kadalasang nasisira dito? Ito ang ingatan ninyo. Kasi pag ito'y naputol, at hindi ninyo na malaya na naputol ito, ay ang masisira sa inyo ay barrel. Mahal ang barrel ng Glock. Hindi ko alam kung magkano, pero I'm sure sa inyo na sinisigurado ko na ito yung mahal. Dahil ang mangyayari dyan, ito na. Ayan o, natigpal na to. So ingatan ninyo to. At ingatan din ninyo, pag ito'y natigpal yan, nare-rebuild yan, pero hindi na, siyempre, mga 50% na lamang yan. Pag yan ay nare-rebuild yan. So, ayan o, yan. Wala na ito. Kasi nga, naputol na yung spring. Pag naputol yung spring, ito ay malakas na ang bagsak nito. Malakas na ang recoil. So, ang mangyayari dyan sa kanya ay nakasakay kasi yan dito eh. Nakasakayan dito eh. Ayan o, nakasakayan dito. Bakal ito. Diyan yan, parang tatagain yan ito. Ito ang tataga dyan. Kasi nakasalpak yan dyan, no? Gaganon bigla yan, no? Gaganon. So, ito, akala ninyo hindi makakasira yung polymer, ay bakal naman yung sinasakayan niya. So, ito ang yung biglang bagsak niya na ganun. Gumaganon niya, no? Pagka biglang umatras yung kanyang yung kanyang slide sa lakas ng recoil, ay hindi nakakakontrolado ng kanyang recoil spring, gaganon yan. Gaganon. Kaya pag napansin niyo na yung spring niya ay pangit na, palit na kayo. At huwag kayong magpapalit ng pang 9mm. Kinakailangan kung anong caliber niya. Dapat ang ipapalit din ninyo ay pang 40 caliber din. Huwag kayong maglalagay ng pang 9mm nito. Dahil mas malakas ang 40 caliber. So ayan ang isa pa. At sa polymer, walang problema ito sa polymer. Okay? So ayan ang mga dapat ninyong ingatan. At lalagyan ninyo ito siyempre ng langis. Itong parte na to. At saka itong bakal na to, lalagyan ninyo ng langis yan. Okay? Alam niyo mas maganda yung makapal na langis eh. Kung para sa akin, makapal na langis. Kaya ang ina-advise ko nga sa mga shooter, kung maglalagay kayo dito, mga ganito, yung mga makakapal na langis, yung mga motor oil. Kasi pagka mas protected ka dun sa makapal na langis kaysa doon sa mga malalabnaw. Maganda lang yung malalabnaw doon sa mga internal parts, pero sa mga ganito na pursado, makapal na langis talaga ang nilalagay ko. Kahit dito sa mga railing, kasi yung makapal na langis, nakakabawas yun ng kalog. So ayan ang mapapayo ko. At ang importante talaga sa mga baril ay masipag kayo maglinis. Once na ginamit ninyo ang baril, kahit ilang putok pa yan, iswab man lang ninyo, punasan man lang ninyo, kahit hindi na nyo paliguan. Tanggalin man lang ninyo ng
basahan, punasan man lang ninyo at langisan ninyo ng panibago. Kung basta ginamit ninyo. Kahit ilang bala pa ang pinutok ninyo niyan, ay kung marami yan, ay paliguan naman ninyo. O taong nga na hindi paliguan, ay hindi magandang pakiramdam. So, ganun din ang baril. So, ayan ang masasabi ko sa, at ang isa pa, ay huwag kayong masyadong mag-dry fire sa Glock. Hindi ko ina-advise ang sobrang pagda-dry fire. Pwede kayo mag-dry fire, pero wag naman masyadong marami. Alam niyo kung bakit? Ang firing pin ng mga Glock ay lapad na manipis. Yan, ang dami ko. Kanina, hindi ko napakita sa inyo. Kanina, nag-rebuild ako niyan eh. Kasi walang pampalit eh. Ayun lamang yung firing pin yan. Manipis yan. Wala pang 1 mm yan. Wala pang 1 mm yan. Yung kapal na yan. Na malapad pa. So, yan, napuputol yan. Kaya, hindi ko ina-advise na lagi kayong lalo na kung walang dami bullet. Yan ang kalimitang nadadali dyan. Ito, yung pag-dry fire. Meron pa nga kami nitong nabutas eh. Nabutas itong na to. Sa kada-dry fire. So, ayan, ang extractor nito matibay. Ang mekanismo nito dito matibay. Okay, so ayan, at ingatan ninyo yung magazine. Huwag ninyong paglaruan yung magazine dahil yung magazine nito ay yung madaling mabunot. Panoorin ninyo isa kong video. Saka ito, titinan ko kayo isa. Ito yung magazine niya. Yung magazine niya dito na nare-release dahil nawawala yung kantuhan niya. Kaya yan ang isa pang madaling masira diyan. So ayan, so napakarami namin ditong mga spring, kaya kamukha niyan pagka yan ay naputol ng ganyan o nag-overlap na to, pumasok na, ito ang kalimitan na ikakasira ng inyong mga Glock. Okay, yung barrel ninyo. Kaya kasi ang spring niyan ay flat. Yan ay flat ang spring niyan, hindi man yan yung bilog o flat spring yan. So ayan ang mga dapat ninyong ingatan sa inyong Glock. Lahat naman ng baril nasisira. Kahit anong klaseng baril, lalo kung hindi kayo maingat, pero dapat mas maingat kayo. Matibay po ang Glock, matibay. Pero mas titibay pa ito kung inyong pag-iingatan. Lahat naman ng baril dapat pag-ingatan. So ayan, at babasahin ko lamang yung ating community guidelines para Community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including top commenters. Si Gimbo, shout out sa iyo Gimboy, meron kang 59 engagement. Shout out sa iyo US Steady, meron kang 1 engagement. Shout out sa iyo JR Kuduski, meron kang 48 engagement. Shout out sa iyo Kablas, meron kang 1 engagement. At shout out sa iyo Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Okay, mag-like lang kayo, mag-share ng ating mga videos at mag-comment para mapasali rin kayo sa ating community spotlight. God bless us. Thank you very much.